para sa kasimplihan ng mensahe ng ating Panginoon at mangungusap siya sa mga sandali. Yeah. Sa number 9. By the way, wala si Brother Ruel. Nag-chat siya sa akin. Siya ay nasa patay ng tsahe niya. Nanay ni Brother Coco. So, patay daw na yung Brother Coco. May pagkakataon tayong dumalaw ay para makita natin kasi yung tayo dito. Yeah. Hindi lang natin kung saan ako durog, pero kung si Brother Ruel magkasabi pagka minapunta siya dito. So, John chapter 15 verse 7, sabi ng Biblia, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it should be done, it should be done unto you. Kapag daw tayo ay may hiniling sa ating Panginoon, isa lang ang bagay na pwede natin gawin, ang manatili sa Kanya. Amen. Kapag tayo ay magsisipanatili, o pag sabi ng Biblia, kung kayo magsisipanatili sa akin, at ang mga salita ko ay nagsisipanatili sa inyo. Sabihin, meron tayong tinatawag na mutual relationship between the word. Tayo at saka ang salita ng ating Panginoon. Kapag tayo nag-abide sa salita, tapos yung salita ay nag-abide sa atin, ang sabi ng Biblia, Amen, ano man ang inyong hilingin o ibigin na gawin ko sa inyo ay ipagkakaloob ko sa inyo. Ibig sabihin, hindi ang Diyos ay hindi kisunod sa sinabi ng ito. Kapag tayo ay nag-abide sa Diyos, kapag tayo nanatili sa Kanya, amen, pag sinabi ng natili, ang sabi ng Biblia is not jumping, go, or aalis, babalik, hindi yan ang sinasabi nating abide. Pag sinabi nating abide in me, sabi ng Scripture is not run here, and run there, and run here, and run there, but you abide in my words, and my words abide in you. Then you ask what you will, it will be given unto you. Sabi niya, ang gusto ng Panginoon, sabi niya, I like the abiding church. Ang gusto-gusto ng ating Panginoon, isang klase ng iglesia na masunurin. Isang klase ng mananampalataya na handang sumunod sa ating Panginoon. At yun ang gustong-gusto ng ating Panginoon. Constantly abiding, sabi niya, then ask what you will, kapag kaganito ang ating condition, ano man daw ay hinginat sa Panginoon, ay pagkakalob sa ating Panginoon. Mayroong very purpose sa ating Panginoon. Why? Bakit? Yung tulong niya ay gusto niyang ibinaabot sa atin. Amen? Yung kanyang rescue, yung kanyang kondisyon ay gusto niyang iparanas sa atin. Dahil gusto niyang ibalik tayo doon sa original na kondisyon kung saan tayo na doon. Naalala niyo ba mga kapatid, bakit? Why God create fish? Bago niya i-create ang fish, He spoke to the water. Nagsalita siya sa sea, di ba? Bago siya mag-create ng isda, naglagay na muna ang Diyos ng tubig. Tama ba? Pag binasa niyo yung creation ng mundo, before He created the fish, kailangan na munang may lalanguyan yung isda. Dahil ang isda ay nabubuhay sa tubig lamang. Hindi pwedeng mabuhay ang isda sa earth o sa lupa. Kasi ang design ng Diyos sa paggawa niya ng isda ay ang environment niya ay sa tubig. So before He created the fish, He first spoke to the sea. Nangusap muna siya sa dagat. Amen? The same thing as ang mga puno. Bago siya mag-create ng puno, nag-create na muna ang Diyos ng lupa. Ibig sabihin, ang lahat ng Diyos, ang lahat ng gawa ng Diyos may pattern. Ang lahat ng ginawa ng Diyos naka-align sa tamang paraan. Hindi siya basta nag-create ng isang bagay na wala namang paglalagyan. Ibig sabihin, may purpose ang ating Panginoon why He is created things. Na mag-create siya ng puno, He spoke to the earth. Amen? At pagdating sa dulo, before He created man, na mag-create siya ng tao, ng humanity, hindi siya nangusap sa dagat, hindi siya nangusap sa lupa. He spoke to Himself. He say amen. Na ang tao ang likhain niya, ang kinausap niya ay sarili niya. He spoke to Himself, sabi niya, let us make man in our image. Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, ang Diyos ay profound sa lahat ng origin. Amen? Hallelujah. Ibig sabihin, may kinalaman, may relationship, yung pinanggalingan, yung tinitirhan, kung saan, o paano tayo kinreate. Nang ang Diyos likhain niya yung tubig, amen? Kapag ka ang isda, inalis mo sa tubig, ang tendency ng isda mapatay. Tama ba? Amen. He cannot survive. At mawawala yung
kanyang source of life. Kasi ang buhay ng isda ay nasa dagat. Amen. When He created, nung nilikay niya yung puno, nilagay niya sa lupa, pagka itong puno, inang-root natin, binunot natin sa lupa, anong mangyayari sa halaman? Mamamatay. Kasi ang source ng buhay ng halaman ay nasa lupa. Kasi doon siya nabubuhay. Ibig sabihin, pag inang-root natin ng halaman, amen, ang tendency ng halaman ay mamatay. Because it's separated in the environment that was designed to him to thrive. Ibig sabihin, tinanggal natin siya doon sa lugar kung saan siya pwedeng mag-survive. The same thing daw, ang tao, amen, pwede natin i-apply yung principle ng pagkagawa ng tao. When we become disconnected to God, pag tayo daw, dahil nga tayo, nung likhain tayo ng Diyos, He spoke to Himself, kapag tayo ay na-disconnect sa Diyos, lalayo tayo sa Diyos, ang tendency ng tao ay mamatay. Kasi ang ating origin ay ang ating Panginoon. Yes, amen. Pag ang tao ay malayo sa Diyos, kung paano ang isda ay pag naiwalay sa tubig ay mamamatay, kung paano ang puno, pag binunot sa lupa ay mamamatay, ganun din ang tao. Dahil yung origin natin ay ang ating Panginoon. Kapag tayo ay inanulot sa Diyos, pag tinanggal tayo doon sa environment natin, which is yung ating Panginoon, ang tendency ng tao ay mamatay. Kasi ang ating nature ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. God is our environment. Nabubuhay tayo dahil sa ating Panginoon. Yun ang ating natural environment. So hindi tayo pwedeng ma-disconnect sa ating pinanggalingan kung paano ang isda ay hindi pwedeng ma-disconnect sa dagat, kung paano ang puno ay hindi pwedeng ma-disconnect sa lupa, ganon din tayong mga anak ng ating Panginoon. Amen. Hindi tayo pwedeng ma-disconnect sa presensya ng ating Panginoon. God is our essential. Can you say amen? Napakahalaga ng Diyos sa atin. Dahil without Him, we are incomplete. Kung wala ang Diyos, tayo ay incomplete. Kung wala ang Diyos, tayo ay lost. Kung wala ang Diyos, we are able to fulfill our purpose. Ano ba ang dahilan kung bakit tayo narito? Amen. Ano ba ang totoong rason bakit tayo kinreate ng Diyos dito? Kaya tayo narito to manifest Himself. Diba sabi ng Biblia, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh, and dwelt among us. At yun din ang purpose ng ating Panginoon. Gusto niyang ipakita sa atin, hallelujah, yung buhay niya, amen, ay maipakita sa pamamagitan natin. Kaya nga, Christian ang tawag sa atin, it is Christ-like. Without Christ, we are nothing. Amen? So, kapag wala ang Diyos, yung ating buhay is meaningless. Amen? Life without meaning. Yung fulfillment natin ay hindi natin magagawa kasi ang fulfillment can be found in a close and intimate relationship with God. We were created to live in God's presence, and it's only in Him can you find true love and peace and purpose. Amen. Sabi niya, para daw ano lang yan eh. Parang yung pustiso. Ano yung pustiso? Yung pustiso, bagamat siya ay pagka nabunutan tayo ng ipin o nabunutan tayo ng ipin, so ang ginagawa ng mga tao, nagpapalagay ng pustiso. Okay? Artificial teeth. Kapag wala ka ng ipin. Okay naman din, it's alright. Amen. Makakahuya ka din. Pero iba talaga yung original. Amen. Kesa doon sa artificial teeth. Kasi pagdating ng resurrection teeth, yung substitute ng ngipin mo, hindi naman yun ang gagamitin mo sa resurrection. Tatanggalin din yun ng Diyos yun kasi papalitan ng Diyos yung original mong ngipin. Ibig sabihin, yung lahat ng substitute, isang klase ng substitute na pananampalataya natin sa Diyos, papalitan ito ng ating Panginoon. Yung buhay nating substitute, yung ating worship na parang substitute lang, dapat tinatanggal natin yan. Kasi kailangan ng Diyos yung original nating pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. That is not connected. They are not connected. They are substitute. And they are connected with you. Yung ngipin na pustiso, hindi yan connected sa iyo. Although nakalagay yan dyan, pero hindi siya connected. They'll not come in the resurrection because they are not connected with you. Neither, sabi
Christian, meron pa rin itong artificial Christian. Kung may tunay na Christian, meron din pala artificial. Neither will an artificial Christian ever rise in the resurrection. Kung peking Kristiyano, kung sinabing artificial, hindi totoong Kristiyano, nag-Kristiyano lang, sabi niya, they will never ever rise in the resurrection. Hindi sila babangunin ng Diyos sa muling pagkabuhay kasi artificial Christian lang yan. Pag sinabing artificial Christian, abay, parang wala lang. Nandun nga sa church, pero wala, parang wala. Amen? Yung mga manikin ganyan, substitute para maging model ng mga damit, gumagamit ng manikin. Pero hindi naman sila yung totoong tao. Okay, nagagamit. Alright, so they will not ever rise in the resurrection. You are not connected with Christ. Doon sa mga artificial Christian. Sabi niya, sa preaching niyang importance to abide in Him, stay in there. Manatili lang tayo. Abide in them. And my words abide in you. Sabi niya mga kapatid. Pagka tayo nakabay sa ating Panginoon, ang salita niya nakabay sa atin, ang pangako ng Diyos ay mag-i-stay sa ating lahat. Amen. Ang ating Panginoon. Running over Egypt. Ito lang sinasabi niya, huwag kayong laging tumatakbo sa Ehipto and running after the things of the world. Madalas ang mga tao, ganyan. Amen. Laging takbo ng takbo sa Egypt. Ang Egypt ay ang tipo ng sanglibutan. Amen. Ang tao ay lagi nagre-relay sa mga bagay ng sanglibutan. Sabi niya, not running after the things of the world. If ye abide in me and my words abide in you, you can ask what you will. Pinigin nyo ang gusto nyo sa ating Panginoon. And it should be done unto you. Hindi kayo hihiling at aasa sa sinasabi ng sanglibutan. Hindi umasa tayo sa ating Panginoon. Amen. Sabi niya, this is the only way you have to please God is to obey Him. Isa lang ang paraan para ma-please natin ang ating Panginoon. Walang iba kundi sundin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, He doesn't leave you, hindi niya tayo iiwan. Amen. When God expects you to do something, He demands a complete separation from any doubt. You've got to come to full obedience to obey what they say. God demands it. You can do it in no other way. So, isa lang ang paraan. Kailangan natin ang full obedience sa ating Panginoon. Kapag meron siyang bagay na diniman, meron siyang bagay na hinihingi, He demands a complete separation. Kailangan natin ng total separation from unbelief. Yung unbelief na hindi natin maniniwala sa Diyos, kailangan alasin natin ito. Yung mga hindi natin pananampalataya, alasin natin ito para yung pangako ng Diyos ay maibigay sa atin. Sa 1 John, dalawang scripture na lang. 1 John chapter 1, verse 6. Ayan. If we say that we have fellowship with Him, kung sinasabi natin na tayo ay pakikisama sa Kanya, fellowship, it is pakikisama sa Kanya, at nagsisilakan tayo sa kadiliman, ay nabubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawan ng katotohanan. If we say that we have fellowship with Him, and we walk in darkness, we lie. Sinasabi natin tayo Kristiyano, sinasabi natin tayo sumusunod sa Kanya, pero hindi naman tayo naman lumalakad sa kadiliman, tayo ay sinungaling. We lie. But if we walk in the light, kung tayo lumalakad sa liwanag, sa verse 7, sabi yun, pakita sa pa. But if we walk in the light, as He is in the light, kung tayo lalakad sa liwanag, kasi siya nasa liwanag, we have fellowship one with another. Kung tayo lalakad sa liwanag, dahil ang Diyos ay nasa liwanag, magkakaroon tayo ng fellowship. Hindi pwedeng sabihin natin, tayo nasa liwanag, amen, siya ay nasa liwanag, tayo nasa dilim, may fellowship tayo. Hindi. Kailangan tayo lumakas sa liwanag dahil ang Diyos ay nasa liwanag. Pag tayo ay nasa liwanag, siya nasa liwanag, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sins. Amen. Hallelujah. Sa Ephesians chapter 1, then we will close. Ephesians chapter 1, verse 11. In whom also we have obtained, sa Kanya, tayo ay nakakuha o ginawa na tayong tagapagmana o nagkaroon tayo ng mana. Tayo naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalagan niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya o gumawa ng lahat ng mga bagay. Sa Kanya tayo nag-obtain ng mana, ng inheritance, ng mana.
being predestinated according to what? To the purpose of Him. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay dahil lang ito sa purpose kung bakit tayo kinreate ng ating Panginoon. Nung tayo ay kinreate, nung bago tayo nilikha ng Diyos, He speak of Himself, nagsalita sa kanyang sarili, dapat hindi tayo malayo sa purpose kung bakit tayo kinreate. Ang ating environment ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Pag tayo nalayo sa ating environment, sa science tinuturo yan yung tinatawag natin ecosystem. Ang ecosystem meron yan Pagka ang ecosystem ng mga hayop ay doon sa mga halaman, yun ang cycle ng buhay nila. Pag nawala sila doon, nagugutom sila, namamatay sila. Amen? Starve to death. Ang cycle ng ibon ay sa ipapawid. Kaya hindi sila pwedeng laging ikulong kasi ang ibon ang nilikha sila para lumipad. Amen? Hindi sila nilikha para itali. Okay? So, hindi sila pwedeng mawala sa cycle na yun, kundi pagka inalis sila sa cycle na yun, namamatay sila. So, ganun din ang human, ang tayong tao. Ang ating environment ay walang iba kundi ang presensya ng Diyos. Kailangan hindi tayo malayo sa presensya ng ating Panginoon. Or else, pag tayo nahiwalay sa Kanya, amen, walang ibang magaganap kundi ang death. Total separation from God is what we call yung unbelief. Pag tayo ay nalayo sa Kanya, sa environment ng ating Panginoon, sa ecosystem ng Diyos, mawawalan tayo ng buhay. Yun lang ang tanging paraan natin para makasurvive is to live and stay with the Word. Kaya kami sa inyo lahat, ay tayo mo po. Tayo manalangin